So, second lesson natin, overcoming laziness. Madami naman. Grabe ko, no? Oh. Bato-bato sa langit. Ay, bato. So, sabay-sabay natin basahin ito ang ating text. Proverbs 6, 9 to 11. You lazy people, how long are you going to lie there? When will you get up? You say, I need rest. I think I'll take a short nap. But then you sleep and become poorer and poorer. Soon you'll have nothing. It will be as if came and stole everything you own. So, dito po sa Proverbs chapter 6, very evident, no? Very simple ang explanation niya sa isang lazy, sa taga-tamad, may katamaran, no? Na tao. Ang description makikita natin dyan, kasi sabi niya, how long are you going to lie there? When will you get up? Yung parang lagi siyang natutulog. Yung tamad. Lagi siyang tulog. Display ng Bible yan eh. Lagi siyang natutulog. Ang lagi niyang katuwiran yan, no? I need rest. I need rest. Yung laziness, it cannot be the same definition and purpose ng rest. Magkaiba siya. Kasi yung rest na tinatawag, ginagamit mo yon kapag number one, pagod ka. Eh yung laziness, hindi ka pagod nun eh. Diba? Kaya hindi mo siya pwedeng sabihin pareho lang siya. Hindi siya totoo. So iba yung purpose, iba yung objective. At hindi mo siyang sabihin, kailangan ko matulog kasi pagod ako eh. Actually, hindi ka, wala kang mga ginawa. Kagigising mo pa lang. Papahinga ka eh. Parang hindi siya totoo kasi baka may magtanong sa inyo. Diba? Sa Bible study. Sabihin na, di ba pag nagpapahinga ka, natutulog ka, at natutulog ka, nagpapahinga ka. Pareho lang yun, di ba? Mali, hindi siya pareho. No? Sabay-sabay natin basahin to. God created humans to work. Though disobedience has been more challenging, refusing to work reflects continued rebellion. Consider that idleness is not merely a matter of work in the typical sense. Idleness is a characteristic, not a state of employment or unemployment. Also in general, a person's work does not always involve employment, but can be a state of activity or productivity. Idleness speaks not only to our willingness and intentions to be actively engaged in matters of life, but also to our thoughts. Allowing our minds to be idle is a dangerous thing. Yan, praise the Lord. Medyo gumaganda yung ating pananaw, no? Sabi dito, God created humans to work. Through disobedience has made work challenging. Kung naalala nyo, nung magkasala si Eva at si Adan, ang trabaho lang ng unang binigay ng Lord sa kanila, para naman sila steward na mag-manage, mag-rule sa lahat ng created living things ng God. Nung magkasala si Eva at si Adan, killers ng God yung ground. At sinabi noon, simula noon, sabi niya noon, hindi kayo kakain pag hindi kayo nagtrabaho. You have to toil the ground to eat food. So, kaya sinasabi dyan, nagkaroon ng disobedience, kaya naging more challenging yung work nila. Kaya ba tayong katrabaho ngayon? Una lalaki, tapos pati babae. Kasi kasalanan ni Eva eh. Si Eva at si Adan. Kung hindi sila nagkasala, hindi sana more challenging yung trabaho natin, di ba? Kaya kasalanan nila yun eh. Sabi dito, consider that idleness not really a matter of work in typical sense, but it's a characteristic. So, ibig sabihin nito mga kapatid, pag kayo magtuturo nito, ang idleness, hindi yan exactly related sa employment. Di ba? Kasi, hindi naman lahat ng tao na walang trabaho o may trabaho ay tamad o masipag, no?
Kasi merong mga tao na wala silang direct employment, pero masasipag sila. Very productive sila. Di ba? Pag tinignan mo yung bahay nila, magugulat ka. Di ba? Lahat ng pwedeng gawin, laging tapos sila. Di ba? So, meron namang may trabaho, tinignan mo yung bahay, parang walang nakatira. Yung, parang hindi taong nakatira. No? Yung, ang tamad-tamad, di marunong magligpit, di marunong maglinis, hindi marunong mag-asigado, di ba? May taong gano'n. Di ba? So, it's not about employment or direct employment. No? Kaya dapat maintindihan natin to. Sabi lang, in general, a person's work does not always involve employment but can be a state of activity or productivity. So, ibig sabihin, pag lazy tayo, pwedeng inaction or inactivity tayo or unproductive tayo. Parang gano'n. So, yun ang definition ng idleness. So it speaks not only to our willingness and intention to be actively engaged in matters of life, but also to our thoughts. Allowing our minds to be idle is a dangerous thing. Pangalawa, pag sinabi natin idleness, actually, nagsisimula yan sa isip. Yung mga taong tamad, inisip na nila agad, ano nila magtrabaho. Yan ang totoo. Kasi isip pala pagod na sila. Oo. Kasi pag may tao content na narinig yan, sabi gano'n, mahirap magtrabaho, kaya ayaw mo magtrabaho eh. Bakit? Eh mag-isip pa nga lang, pagod na ako eh. Totoo yan. Kaya nagsisimula yan sa isip. No? Pero totoo yan, yung mga masisipag, ang bilis na mag-isip. Pag sinabi mo sa kanila, ganito yung gagawin mo. Sa kanila, tapos na yun. Sa isip nagsisimula yan eh. Kaya pag idle yung mind mo, delikado yun. Gagamitin pa yung ni Satan para magkasala tayo. So, question. What motivates you to work? Is it personal gain? Or out of love for God or other people? Sino gusto sumagot? Bakit ka nagtatrabaho? What motivates you to work? Sino ang gusto Sister Jess na huwag ka nga absent ha? Ang nag-motivate po talaga sa akin pag-work ko para po maging channel of blessing po talaga po ako para sa family ko, sa community ko, at sa mga taong nakapaligid po sa akin. So, kaya nga, doon ko po na-realize po ngayon sa pagtatrabaho ko, di ba? Kasi po lagi po akong help others. Doon ko po yung sinabing sa love your neighbor, love your neighbor, love your neighbor as yourself. So, inano ko po dun dahil dun po din sa paano ko ba mahalin yung ibang tao, kung hindi ko din naman po napapabayaan ko din po yung sarili ko. So, dun po sa akin, nag-motivate po sa akin na kailangan ko din po i-ano yung sa sarili ko, mahalin ko din yung sarili ko, at para lalong umapaw yung pag-ibig ko din po sa kapwa ko. So, yun po yung nag-motivate po sa akin. Kaya po natuto na rin po akong bumili no para sa sarili ko. Para lalong kung sabi ko nga sa kasama ko sa trabaho, kapag nakikita ko to, ay, kahit nahihirapan ako, ay, may kailangan ko pang bumili ng ganito, no, di ba? Para lalo pa ako makatulong sa mga taong nakapaligid sa akin at sa family ko po. Yun po. Yan, praise the Lord. Baba natin ang Panginoon. Silva Crisosto, what's your motivation to work? Oh. Si Deacon PJ. What motivation to work? For personal gain or out of love for God and others? Both po talaga, actually. Both po siya. But more about God also. I started kasi na talagang mababa. Pero prideful po kasi ako nun eh. Content pride. Prideful po ako nung gumagawin pa ako ng engineering course ko. Eventually, gusto ako ng project exam at one day. So, kagano yung pride. But, God humbled me. Nagasama ako ng mga. Okay. That put me into the position na
hindi mo ma-enjoy yung pinagkagawan mo. Kasi panggatas, pang-upa, gano'n. And hindi, kasi ako ng sweldo na 4 digits. Sa Pilipinas yan 4 digits. Less than 10,000 pesos. Gano'n na sweldo ko. So, then, God put me sa Saudi. Ando na, wait, may pag-asa na. But God put me on the situation. I was already trying to get to know God that time already. But during that time, God put me sa situation na 5 buwan wala kang sweldo. Hindi ka ba mapapanalipon? Di ba? 5 buwan wala kang sweldo. And as I continue to put my faith with God, God opened the door to come to Dubai. And I remember what my father told me na yung trabaho mo, mahal mo. So sa akin, nung sa company ko, I stayed in the company. When I came here in Dubai, March 3, 2009, March 4, nagtrabaho na pa ako. Diba? So, I prayed to God. I mean, I told myself that I have to do good in this company. I mean, because this is God's blessing. I recognize that actually nung sa Saudi ako kasi nakikita ko yung gamay ng Panginoon na gumagalaw. So I said, this is God's grace, your blessing to me. I will do good sa trabaho. So kahit na at right now, after 16 years, God promoted me, God blessed me and blessed me. I do it for the glory of God actually. And kahit pagod siya, sinasabayan ko siya ng pagsisilbi sa Panginoon. Ganon. So, and so it's both actually. So you wanted to, it's not you because you give glory to God, you earn something also. God gives back to you also as a blessing. So, ganon yung motivation ko sa pagtatrabaho, yung ginagalingan mo siya. Ginagalingan mo magtrabaho. And also, pag ikaw ay nasisigawan, napapagalitan, nakukorek, hindi siya, yung paano kasi talaga dapat, yung motivation mo is that I want to know what's the mistake. You drill down to the problem of what is the cause of the problem, and then you make it better as well. So, ganoon po yung motivation ko sa pag-work. So, but somehow it gives a tool, it also takes a toll on my inner health as well. So, somehow you have to learn as well na paano mo siya i-balance talaga. So, kaya nga, I praise God because we have something like this. Because it reminds us that somehow, maybe, mas lalo ko na minamahal ng trabaho compared sa God or compared to my family. Ganyan siya. So, it's good that may community to help you to be reminded in everything. But, yes, you work for God's glory actually. And also because God will bless you and your family as well if you are not slacking sa trabaho mo. Yun lang po. Yeah, praise the Lord. Malaman natin ang Panginoon. One main reason bakit ko tinatanong ng ganito or question like this, what motivates you to work? Is it personal gain or out of love for God and for other people? Pag sinabi mo kasing motivation, it will be the one that will drive you. And it will be the one that will push you even up to the end. Kasi pag wala kang matibay na motivation, you can drop it anytime. At kung yung motivation mo ay mababa o medyo mali, you can stop anytime as well. Halimbawa, kung ang motivation mo ay dahil sa isang tao nagtatrabaho ka, pag nawala na yung tao yun, hindi ka nagtatrabaho. Kung motivation mo ay para sa sarili mo lang, pag inisip mo sa sarili mo na, I'm done. Gusto ko na lang magpahinga. At gusto ko na lang kumuha ng pension. SSS. Mabubuhay na ako doon. Titigil ka na rin. Diba? So, yung motivation ay mahalaga. Bakit ka nagtatrabaho? So, I would suggest, mga kapatid, yung motivation natin sa pagtatrabaho, kasama yan sa pagiging masipag ka o tamad ka.
At the best way is to always make God your partner. Diba? In your motivation. Kasi pagkasama mo ang Diyos sa motivation mo sa pagtatrabaho, number one, you will not get easily resign from your job without asking God. You cannot easily withdraw from your responsibilities to your family, to your loved ones, and to yourself. Kasi you still ask from God. No? So, pag ang motivation natin ay kasama natin ang Diyos, mahirap kang bumitaw. Kasi even the changing of job will also be from God. Kung talagang lilipat ka na ng Panginoon, dadaling ka sa ibang you will still seek God kasi partner mo siya. Yun ang nagmo-motivate sa'yo. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Point number 1 natin, overcoming laziness. So may mga kapatid tayong dumating. Magsiupo kayo kapatid. You're welcome. Nagsisimula pa lang tayo, no? Pangalawang lesson. Overcoming laziness. Point number 1 natin, God condemns laziness and commends honest work. Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 14, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all. So, the Bible, in-explain niya talaga na ayaw ng Diyos ng tamad. Ayaw ng Diyos ng tamad. Sabi niya, admonish the idle. To be idle is to be lazy or to avoid work. Idleness is the same as rest. Yung sinasabi ko kanina, di ba? Which the Bible commends. Rather, idleness is doing nothing when you should be doing something. Kaya magkaiba yung rest di ba? Yung rest, maaaring tapos ka na sa trabaho mo at pagod ka na, magpapahinga ka. Etong idle, may gagawin ka, ayaw mong gawin. Di ba? Magkaiba siya, di ba? So, sabi nga na, you're doing nothing when you should be doing something. It can often result from having no specific goal or purpose. So, ibig sabihin, pag tamad tayo, wala tayong iniintinding goal sa buhay o purpose, bakit ka gumising? Wala. Wala kang gagawin, di ba? Wala kang tatapusin sa araw na yun, di ba? Wala kang lalaban, wala kang plaplansyahin, wala kang... Pagpasa natin ito sa 2 Thessalonians 3, kanina tayo, 6 to 12. Yeah. Second Thessalonians 3:6-12. In the name of the Lord Jesus Christ, we command you, brothers and sisters, to keep away from every believer who is idle and disruptive and does not live according to the teaching you receive from us. For you yourselves know how ought to people our example, ought to follow our example. We were not idle when we were with you, nor did we eat someone's food without paying for it. On the contrary, we work night and day, laboring and toiling, so that we would not be a burden to any of you. We did this not because we do not have the right to such help, but in order to offer ourselves as a model for you to imitate. For even when we were with you, we gave you this rule: the one who is unwilling to work shall not eat. We hear that some among you are idle and disruptive. They are not busy, they are busybodies. Such people we command and urge in the Lord Jesus Christ to settle down and earn the food they eat. Yan, praise the Lord. Maganda po yung sinasabi ni Paul sa Thessalonians Church. Kasi dito, binabagin niya talaga na ano ang dapat gawin sa isang taong tamad. Diba? So maliwanag po dyan na kaya sabi ng God condemns laziness and commends honest work. Pinaliwanag din po yung paano sila magtrabaho.
They labor. Sabi nga, they labor what they need. They labor what they need to eat. At sabi niya gano'n, kaya pag may taong tamad, sabi niya gano'n, iwasan niyo yung mga taong tamad. At in the end, sabi niya gano'n, huwag niyo silang pakakainin. Kaya tingnan natin mamaya kung sino hindi pakakainin. Ha? Joke. So, can anyone share any previous problem on laziness and how you were able to overcome? So, for the glory of God, tingnan natin yung sarili natin. Previously, hindi pa tayo Christian or Christian na rin tayo, may problema tayo sa idleness or laziness. Ano yung mga parang ginawa ng Lord to allow us overcome this problem? Sino gusto mag-share? Sisipag pala lahat ng mga kapatid ko. Sino gusto mag-share? Mga masisipag. Meron ba Deacon Jeff muna? Yan, si Brother Ronald. Yan, si Brother Ronald. Naglalabasan ng mga tamad. So, dati nga po akong tamad. So, kumbaga, doon ko nakita yung salita ng Panginoon. Train up a child. And he was, when he said, so, yung bagong pagka-training namin sa aming magulang, sa aming data dati. So, bali, pag sa umaga, hihilahin ko sa higahin kasi sabihin niya na nagsabot na ng grasya ang Panginoon, kumbaga ikaw tulog pa rin. So, doon pa lang tinitrain na kami noon. Kaya, nung naalala ko yun, tapos minsan yung sa almusal, wala ka nang aabutan na almusal kasi dahil tangali ka nang gumising, bubusin ka na. So, ganun parang tinitrain kami na maging maagang gumising at kumbaga magbanat ng mundo. So, yun nga, ngayon nga dito na sa Dubai. So, bali, pagkapapasok ako, lagi akong 1 hour before may duty. Nandun na ako sa aking trabaho. Kaya lang pag day off talaga, tulog. Praise the Lord. So, si Deacon Jeff, ayan. Kagaya po ni Brother Ronald, sarili po akong tamad. Kaya po, may prior to yung isa sa mga dati kong company, hindi po ako tamad. Nagkataon lamang na yung company ay walang maibigay na trabaho na ipapatrabaho sa akin everyday. Noong mga panahon yun, kilala yung isang author ng book, si Paulo Coelho. Yan, marami akong nabasa ng libro doon dahil hindi ko pa po, wala pa po ako sa church ng mga panahon yun dito. And ang binabasa ko, yung mga worldly books, so yung tawag dito, and movies, yan, nakakapanood po ako ng movies sa oras ng trabaho. Dahil walang trabaho binibigay sa akin. But then again, alam ng Panginoon kung kailan niya tayo gagamitin. And that time din po ay doon ako itinatch ni Sister Novi to join the company. Yung aming dating previous company, Sister Novi. So, ibig sabihin lamang po na kung tayo ay nandun sa sitwasyon na malapit na tayo dun sa laging katamaran o kasanayan na katamaran sa pagtatrabaho, God will pull us out from that situation and put us in a situation na kagamit-gamit naman po tayo afterwards. Yan, praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Maganda yung mga example nila, no? At tama yun yung ma-realize mo sa sarili mo ngayon how God changes or transform your life. Na ang pananaw mo dati ay okay lang yung tulog-tulog, pahinga ng pahinga, kain ng kain. Pero yung nagkaroon ka na ngayon ng senses na the value of work, di ba? The value of your time. Kasi ang idleness, it is with respect to your time. Na ini-equate mo siya. Kasi ang tamad, hindi niya iniisip yung oras na lumalampas o dumadaan. Ganun ang tamad kaya tulog siya, gising na umaga na naman, tulog siya, kain naman siya. Parang ganun yung tamad.
So, mahalaga yun na ma-realize natin as a Christian na you need to do something. No? You need to use your time. So, point number 2, God created us to work, therefore, laziness is sin. Kasalanan siya. Sabi ng Genesis chapter 2 verse 15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. Kahit si Adan, inutusan siya ng Diyos na magtrabaho. Yan. Kaya pag may asawa kayo, yung mga babae dito, si Adan inutusan ng Diyos na magtrabaho. The Lord God took the man, put him in the garden, to work and keep it. Yeah. So, inutusan na ng Diyos. A state of idleness often accompanied by other sins, such as stealing and gossiping, and results in painful consequences, such as hunger and poverty. So, dito po, sinasabi din, ang taong tamad, no, sabi gano'n, may mga kakabit na kasalanan niya na nagagawa. Diba? Accompanied by other sin. Halimbawa, yung totoo, sa society, bakit maraming magnanakaw? Diba? Ayaw nilang magtrabaho ng, sabihin natin, yung marangal. Yung sasabi na mahirap magtrabaho, buti pa to, yung pa-snatch lang. Hindi ka napapagod, di ba? Pakupit-upit lang. Di ba? Mga stealing, kasalanan. Nakakaisip ka ng mga madaling bagay na hindi ka mahihirapan. Kasi natamad eh, di ba? At yung iba naman, gossiping. Pag walang mga ginagawa, kesa maglinis ng bahay, maglaba, magluto, andun, mga marites. Sa tinda. Lumilipas ang araw, walang nangyayari. Yung iniwanan sa umaga, pagdating nung, andun pa rin yung mga plato, mga pinggan, andun. Anong ginawa? Nag-gossiping. Nagmarites. So, pakibasa to, 1 Timothy 5:8, tsaka Proverbs 19. 1 Timothy 5:8, anyone who does not provide for their relatives, especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. Yeah. Proverbs 19:15. Laziness brings a deep sleep, and the shiftless go hungry. So dito sa Proverbs, sabi nga nun, pag tamad ka, magugutom ka. Di ba? At sabi nga rin kanina yan, yung hindi alam ng taong tamad, papunta siya sa poverty. No? Walang, sa totoo yan, tama siya, sabi ng matatanda ate, walang yayaman na taong tamad. Impossible. Diba? Kasi sa Bible sabi nga, pag tamad ka, you don't know that poverty is coming to you. Sabi nga nun. At sabi rin dyan sa 1 Timothy 5:8, diba yung katamaran o laziness, kasalanan yan. Diba? Kasalanan siya sa mata ng Panginoon. Kaya tayong mga Christian, dapat nakikita sa atin, productive tayo, nag-isip tayo, ano ba ang gagawin ko ngayon? Parang sa araw na to, nag-isip na kagad tayo, pag-isip sa umaga, ano ba gagawin ko ngayon? Parang hindi ka idle. Yung naisip mo agad na, ito dapat ang tapusin ko. Sino rito yung gumagawa ng parang schedule of work or task sa kanya? Yung parang sa araw na to, ito yung gagawin ko. Meron bang gumagawa dito? Ayan, praise the Lord. Maganda yon. Kasi ibig sabihin, meron kang goal sa araw na yon na iniisip mo na tapos mo o hindi. Parang dumadaan ang araw, meron tayong accomplish. Parang gano'n. So, palapakan natin ang Panginoon. Why do you think some people are observed to be lazy if they are designed by God to work? In short, sabi ganito, bakit kaya man mga taong nakikita natin na tamad, pero dinisign sa kanila ng God, magtrabaho? Bakit kaya? Ano ang mga dahilan? So, tingin natin. Bakit may mga tao tayong nakikita na tamad? Pero nakita naman natin sa Bible, ang design talaga ng Lord, magtrabaho si Sister Jen. Hindi siya ano yan Hindi
po. I think lang po, my personal opinion, kaya yung iba is nagiging lazy dahil they are depending to somebody or they're depending to someone. Kasi po, di ba, kung wala naman po silang support or wala naman po talaga sa kanila laging tumutulong, they will try their best na at least mag-work sila para makapag-provide for themselves. Kasi nga po yung iba kapag meeting ends lang sila sa mga kinikita nila, kaya sila naman natitrigger na gumawa ng mga easy money. Kaya naman po yung kanilang nagiging solution para magkaroon sila ng mabilisan na income. Yan, so praise the Lord. Maganda yung comment ni Sister Jeng. Totoo rin yan na kapag may mga tao na they're getting some support even beyond their needs, why do they need to work? Diba? Actually, I would say, quote and quote, ito yung mga medyo kasalanan ng OFW sa Philippines. Marami tayong kamag-anak incorporated na hindi nagtatrabaho at relax sa kanilang pagtatrabaho dahil sinusuportahan ng OFW. Which actually, you teach them to be lazy. And you teach them to be unproductive. Diba? Pero subukan mong biglang tanggalin niya, mag-isipag trabaho yun. At baka kumita pa yun ng higit sa'yo binibigay mo. Diba? Parang gano'n. So, tama yun, diba? So, minsan may mga kasalanan tayo na ganyan na hindi natin naiisip. Yung Chinese na saying ng Chinese, diba? Huwag mo silang i-feed. Turuan mo silang kumita. Ibig sabihin, pagtrabahuin mo sila. Huwag mo silang i-feed, no? Si Brother... May katanungan lang ako pas kasi dahil may nag-vlog. So, what if naman na sa trabaho naman daw is masipag siya, pero pagdating daw sa bahay, tamad, kasalanan po ba naman? Magandang ano yan, no? Actually, yung tanong ni Brother, yung nabasa nyo kanina, yung laziness or idleness is a characteristic. Characteristic yan. Kaya yung sinasabi ni Brother, kung sa trabaho ay napakasipag niya, very productive siya, pero pagdating sa bahay, ay hindi siya kumikilos o idle siya. Ibig sabihin, depende yan sa goal niya o purpose. Depende sa goal niya. Diba? Sa office environment, ang goal niya, ipakita sa boss niya, sa mga kasama niya, na masipag siya. At kaya niyang gawin. Pero maaaring, ito lang, maaaring sa bahay, iniisip niya, may gagawa naman dun eh. Bakit pa ako gagawa? Diba? Baka hindi nila ako kailangan kasi may gagawa naman. Tsaka lagi namang nagagawa eh. Diba? Kaya minsan, ang mali rin natin doon, hinahayaan natin gawin yung mga dapat gawin ng iba. Tinuturuan natin silang maging tamad. Diba? Kaya may mali din tayo doon. Kasi dapat, kung nakikita natin yung ganong area, dapat sa ibang mga bahay, may mga sharing of tasks, di ba? O kaya MWF, TTH, o kaya Monday ikaw, Tuesday ikaw, Wednesday ikaw. So ibig sabihin, na-distribute yung trabaho sa bahay. Kaya natin nakikita na bakit may tamad kasi, inaako ng iba lahat ng trabaho eh. Kaya dapat, huwag niyong aakuhin. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong aakuhin. Ayos. Paano naman po daw po pag spiritual? Pag lagi po silang pinapakain po ng salita ng Panginoon, pero tamad naman po silang mag-share. Tapos tamad din po maglingkod. Huwag na rin po lang pakainin. Okay. Magkaiba naman yan. Iba siya. Actually, sa pag ganong spiritual, yung service kasi sa Lord, number one,
may number one, iba-iba, may calling yan, at saka may timing sa Panginoon, at saka may personal conviction. So you cannot demand or enforce the ministry to anyone. Even the sharing of the gospel. Kasi kahit tayo sa karanasan, kahit sa karanasan ko, walang nag-ano sa akin na magpastor ka o wala. It's a matter of conviction na tinatawag. Kaya we can never judge pagdating sa Word of God, sharing to other people, discipleship, evangelism. Kasi may ano yung Panginoon dyan, may purpose siya. May timing din siya. Si Brother Billy, may sasabihin? Sa akin po, Pastor, in my own opinion, why do you think some people are observed to be lazy if they are designed by God to work? For me, Pas, it's also a choice. Kumbaga, pinili natin na maging tamad tayo. Kaya may nakikita tayo at may napupuna tayo na tamad. Because it's also our choice. Katulad po ng sabi dito, laziness is a sin. Diba? May freedom tayo na alam natin at kung ano ang pipiliin natin, kung tama ba o mali. Pero pinili pa rin natin yung mali. It's a sin. So ganoon din po sa pagiging lazy. So may choice tayo, may free will tayo na piliin na maging masipat tayo o maging tamad tayo. But pinili natin pa rin maging tamad. Kaya may mga ganung mga tao. Kasi hindi naman every time tamad po tayo eh. Merong time na kapag ka nandun yung motivation sa atin, yung eagerness, yung fire, masipat tayong gawin yung isang bagay eh. Pero out of that, pagka dumarating na po sa atin yung part na yung choice natin, minsan mas pinipili natin mas maging tamad talaga. And thank you, si Sister Janice. Sa akin po siguro, Pastor, one of the reason would be yung training and environment. Kasi, kumbaga yung, kunyari po, if we start na, syempre, hindi po ba, wala namang pinanganak na tamad. I personally believe that. Pero nagsisimula po yan kasi sa pagkabata, I think, yung training. Kasi ngayon po nowadays, especially with parents, dahil teacher po ako, sometimes we are being kumbaga, giving sa ating mga kids. We don't want them to do things on their own kasi baka masaktan, baka mapagod or madulas. But actually, natitrain natin sila na maging dependent. Kaya minsan even tidying up, hindi nagagawa, ikaw na lang. Kasi baka ganito, baka ganyan. And then we, unknowingly, nadadala na nila yan sa paglaki. Na kahit ngayon yung, dahil nagsimula sila na gano'n, na you don't let them, na turuan sila ng responsibilities kahit paghuhugas, paggawa ng mga responsibilities sa bahay. Yes, out of love, gusto mo ikaw ang mag-serve sa kanila, pero hindi po sila natitrain. So, nadadala. Sometimes, kahit sa mga room or hanggang sa lumaki, pati sa work, nadadala na. Pero pag yung nagsimula ka na bata pa lang, tinuturuan mo na ng responsibility, nadadala na rin nila yan sa pagtanda. And it's not only selective, kasi ako po naniniwala, kung masinop ka, masipag ka sa bahay, pati sa work, masinop ka, masipag ka. Pag dinala ka sa ibang bahay ng friend or sa ibang bahay, lalabas sa iyo na, ano po yung maitutulong ko? Ako na yung gagawa niyan. Kasi hindi po yun basta naging character na training ng tao. Yun po. Yan, praise the Lord. Papakan natin ang Panginoon. So maganda yung mga comment ng ating mga kapatid. Sabi niya ni Brother Billy sa choice. Kasi kahit sa Thessalonians, sabi ni Paul, kung maalala nyo, yung tamad dyan ay huwag yung pakainin. Ibig sabihin, yung taong yun ay choice na kasi ayaw magtrabaho. No, kaya sabi ni Paul doon na huwag niyong pakakainin, yung gano'n. So maganda rin yung sinasabi ni Sir Janice kasi tayo, kung parents tayo, we have something to teach our children to start to be productive even doon sa tinatawag na formative years ng bata. Kasi formative years, papuntang na meron siyang sense of accountability, na meron siyang gagawin, dapat matapos niya to, parang gano'n. So may kasalanan din yung mga magulang minsan na hindi natin nakikita yan at young age, no? Point number 3 natin, Christian must work as unto the Lord. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 17, whatsoever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. When we are idle, we are more prone to give into temptation.
Without focus, our minds more easily stray, and we are more easily enticed by our sinful desires and the sinful pleasures of the world. So, mahalaga rin kung tayo po'y Christian, kapag tayo po'y nagtatrabaho, lagi nating sinasabi na ang pagtatrabaho natin, wag lang natin tong trabahuin dahil sa boss natin naroon o may mga taong nakakakita sa atin, kasi ang totoo niyan, kapag wala ng boss mo, absent, nagbakasyon, at walang taong kasama ka, baka hindi ka na magtrabaho. Diba? So dapat, sabi ng Bible, as a Christian, you do it unto the Lord. Magtrabaho ka dahil nagtatrabaho ka sa Panginoon. Kaya whether nandun ang boss mo, nandun yung mga trabaho mo, tatapos mo pa rin yung ginagawa mo. Ganun ang totoong Christian. Kasi pag naging idle tayo, we are more prone to temptation. Mahalaga na huwag natin isipin sa sarili natin at Christian na tayo, na hindi tayo nagkakasala kung hindi natin ginagawa yung trabaho natin. Nagkakasala tayo. Dinadaya natin yung Panginoon. Tapos humingi tayo ng increase. Diba? Iniisip natin na sipag-sipag natin. Pero totoo naman masipag tayo pag nandun yung boss. Diba? Pero pag wala yung boss, nakikita tayo ng Panginoon kung anong ginagawa natin. Baka mas mahaba pa yung social media natin na oras at hindi tayo makapagtrabaho sa oras dahil hawak-hawak natin lagi yung mobile natin. Diba? So, basahin nga natin yung James 1:14. Yan. Nakanina tayo. Yan. Sister Venus. James 1:14, temptation comes from our own desires, which entice us and drags us away. So yung temptation na pag wala tayong ginagawa, syempre yun ang gusto ni Satan. At si Satan, madali siyang pumasok, makialam, mag-influence kapag wala tayong ginagawa. Di ba? Katulad magandang example sa Bible, si David. Nung magkasala si David ng greatest, sabihin na natin, kasalanan o sin na nagawa niya to destroy his family and the nation of Israel, is the time that he is idle. Pumunta lang siya sa balcony, tumingin-tingin siya, nakita siya ng di ba? So, idle siya nun, di ba? So, yun yung magiging karanasan natin kung wala tayong ginagawa, very unproductive tayo, inactivity natin, na pwedeng si Satan ay pumasok dahil sa ating sinful nature. Sabi ng 1 John chapter 2:15 to 17, di ba? Ano yan? Love not the world, either the things that are in the world. Di ba? The lust of the eyes, the lust of the flesh. Sabi nga noon, diyan pumapasok yung lust. Kasi pag idle tayo, meron tayong idle mind, pumapasok yung pita ng laman. At yan ang dapat nating iwasan. How does our approach to work as Christian can impact our spiritual growth and witness to others? Bilang mga Kristiyano, paano natin ipapakita kung paano tayo magtrabaho? Yan. At ito ay magkakaroon ng impact sa ating spiritual growth at bilang patutungo sa ibang tao. Diba? Sino yung gustong sumagot? Paano natin ina-approach yung trabaho natin bilang Christian? Yan. Kasi alam mo, witness ka sa ibang tao, di ba? At saka, makakatulong ba ito sa ating spiritual growth kapag maganda yung motivation natin as a Christian sa kung paano tayo magtrabaho? Sister Vanessa. Ayun po, magandang gabi po. Recently lang po, ngayong araw po ito, bago po ako pumunta dito is talaga po ang kalaban, gusto niya hindi ka makaka-attend. Meron po akong isang deal na yung isa pong client ay nag-pay ng tabi. So sa amin po, hindi po pwedeng mag-pay ng tabi kapag siya ay mayroon kang promotion na 2 free or ganun.
So, yung pong isang client line namin is isa sa pinaka-high spender client na medyo mataas po yung posisyon niya na maaaring pag sinabi ko po sa kanyang pag nag-pay ka ng tabi ngayon is hindi mo makukuha yung promotion. So, meron po akong kasama sa work na Muslim, sabi ko sa kanya, paano gagawin natin dito? Hindi niya makukuha yung dalawang free at magkakaroon siya ng problema dahil tabi. Sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala, mag-pray lang ako. Nakita niya po ako na nag-pray habang nasa harap ako ng reception. Sabi ko, Lord, i-ano po niyo ako dito. Ipakita niyo po dito sa kasama ko na hindi magagalit yung client kapag sinabi ko. After po nang lumabas po yung kliyente, sabi ko, I'm so sorry ma'am, I cannot give you a promotion right now kasi nagbayad ka ng tabi. Sabi niya, you will be fired. Sabi niya po sa akin. Pero, nung pagkasabi niya po sa akin, you will be fired, tumatawa po siya. So after nun, okay ma'am, thank you. Sabi po nung kasama ko sa work, sabi niya, umiyak siya. Sabi ko, bakit ka umiyak? Tapos ako naiyak din. Kasi bakit ganun kang magdasal? Isang click lang. Bakit mo nagagawa yun? Kahapon po nandito po ako. Tawag po siya ng tawag, nararadal po siya kasi ang dami po niyang gawain. Sabi niya, bakit mo nagagawa yun? Ba't ako hindi ko kayang gawin? Sabi ko, di ba sabi ko sa iyo, kapag may problema ka sa trabaho, just say a little prayer at itatawid ka ng Panginoon. Alam niyo po, sabi niya ngayon, ganyan na rin ang gagawin ko kapag ako nararated. Yung pong impact ng prayer mo sa lahat ng mga nakakasama mo, yun nakikita nila. Kaya sabi niya, grabe yung dasal mo. Gusto ko yung ganyan dasal. So, glory to God po. Amen. Dalapakan natin ang Panginoon. So, maganda po yung karanasan na gano'n na tayo as a Christian, marami pong nakatingin sa atin. At yung mga taong ito ay nakikita nila how do we exercise our faith in the Lord, how we approach our job in relation to our belief in God. Kaya mahalaga po yan, no? Yung impact na sinasabi natin. Point number 4, Christians must serve the Lord with zeal. Sabi po ng Romans chapter 12, verse 11, sabi ito, never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Sa mata ng Panginoon, yung salitang zeal, ano yan eh? With passion, with devotion, with excitement, or enthusiastically na sinasabi. Kaya po, mahalaga po yung hindi lamang tayo nagtatrabaho for the sake of work. Kundi sa mata ng Panginoon gusto niya, dapat lagi kang excited magtrabaho. Dapat lagi kang, sabihin na natin, yung passion mo na kailangan gawin ko ito ng pinakamabuti, gawin ko ito ng tama, gawin ko ito ng ayon sa dapat na mangyari. No? We don't work in our own power but equipped by the Holy Spirit. Work performed merely for selfish ambition and monetary gain is nothing more than idolatry, and no more to be loaded than idleness. So, pakibasa natin ito, Philippians 2:13 and 1 Corinthians also. No? For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases to you. Yeah, next. 1 Corinthians 10. 1 Corinthians 10:31 to 33. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Don't give offense to Jews or Gentiles or the church of God. I too try to please everyone in everything I do. I don't just do what is best for me. I do what is best for others so that many may be saved. Yan, praise the Lord. Si Paul po yung nagsasabi yan. Gusto ko lang emphasize yung isang sentence na to. Work performed merely for selfish ambition and monetary gain is nothing more than idolatry. Dito kasi pumapasok yung hindi ka tamad, productive ka, kaya lang overproductive. Ano yung overproductive?
productive na sinasabi. Yung you consume yourself, consume over and above your time for work at the expense of your health, at the expense of your rest, at the expense of God. So, ibig sabihin, may mga tao na sa kanila, yung trabaho ay parang idol na nila. Kasi gusto lang nila kumita ng kumita. Mali siya. No, mali siya. Hindi rin siya totoong productive kasi in the end, you will suffer for it. No? At sa mata ng Panginoon, yung financial gain na tinatawag o monetary gain, parang sa'yo, you look at it above your God. Kaya ka lang nagtatabaho ng gano'n dahil sa Panginoon. Paano Panginoon? Hindi ka na makate ng Bible study, hindi ka na makate ng worship, hindi ka na mapag-commune ng God. So, ibig sabihin, idolatry yun. So, hindi siya tama. Kasi baka may magtanong sa inyo, sa Bible study na to, na paano naman yung sobrang sipag? Lagi nasa overtime, every weekend pumapasok, yung puro na lang trabaho. Tignan yung point na yun na ano naman yung time niya sa Lord. Diba? Tingnan natin sa point na gano'n. Kasi sa mata ng Panginoon, false balance, sabi ng Proverbs, false balance is abomination to the Lord. No? Pag hindi balanse yung buhay mo mula spiritual, physical, at lalo na yun sa productivity, ay hindi tama yan sa harapan ng Panginoon. No? Christian must serve the Lord with zeal. Can anyone share his testimony how he or she started to find pleasure, passion, and love in serving God Almighty? Sino gusto mag-share na paano nagkaroon ka ng mahalagang pagbabago sa paglilingkod mo? Pwede na rin sa pagtatrabaho mo. Nagkaroon ka ng totoong passion, pleasure, and love. Yung pag sinabi mong pleasure, nagagala ka sa ginagawa mo, nasisiyan ka, di ba? Yung passion, nandun yung dedication mo. At yung love, mahal na mahal mo yung ginagawa mo. Di ba? Hindi siya bigla. Ito yung testimony mo, paano to nagsimula sa'yo? Yan ang tatanong natin. Anyone who would like to share? Anybody? Stir mo na. Naalala ko po dati, meron po ako naging work na almost 5 years po ako doon. Tuwing papasok po ako, parang akong excited lagi. Parang feeling ko last month na ako na-hire. Hanggang sa makatapos, hanggang sa mag-resign po ako doon dahil may bagong opportunity. Pero kung wala pong dumating na yung opportunity, kasi hindi ko rin po siya hinanap, hindi po talaga ako alis sa trabaho yun. Kasi pakaramdam ko po, hindi ko kasi siya hinanap. Tapos binigay po siya ng Panginoon. And doon ko po nakita din na yung pagkilos ng Lord na minsan dinadirect ka niya talaga sa trabaho na may enjoy mo siya, mamahalin mo siya. Na willing po akong, nung time na yun, willing ako na kahit tutusan ako, kahit day off ko, okay lang sa akin. Kasi yun nga po, nandun yung passion at natutuwa po ako sa ginagawa ko sa trabaho. And at the same time po, hindi ako inaalis ng Lord na makapaglingkod po sa Kanya. So, ginawa po talagang maayos ng Lord yung schedule ko. And yun po, hanggang sa yung passion ng pagsiserve sa Panginoon through your work and the passion to serve God po ay mas na-enjoy ko po siya. Praise God po. Yan, praise the Lord. Actually, ito yung point na we have to make a big decision. Lalo na pagdating sa ating working environment at sa consumption ng ating time personally, sa family, at saka sa ministry natin. Dito rin natin makikita kung meron bang dahilan ng Panginoon na ililipat ka niya sa ibang workplace, sa ibang company, sa ibang location. Kasi tingnan natin lagi na kahit saan tayo dali ng Panginoon, dapat merong point doon na hindi nasisira yung communion niyo sa Lord. At kung kayo ay worker o gusto niyo maglingkod sa Panginoon,
nandun pa rin yung desire, number one, yung desire nyo, yung availability nyo, maaaring hindi na siya ganun dati, pero hindi siya tumitigil. Na nandun pa rin yung patuloy na paglilingkod nyo. Pero so mahalaga po yan. In conclusion, sabi dito, overcome laziness by serving God today. Basahin po natin to. Be steadfast. So, yung conclusion natin napakahalaga kasi we might have the best job in our career. We might get the best salary as well. But to serve the Lord in the ministry, in His kingdom, is the only counted before the sight of God. Lahat ng gagawin mo sa secular, maging executive ka man, tumaas ka man ng pinakamataas, sumahod ka man ng 50 to 100,000 dirham sa month. Pero pag wala kang ginagawa sa Lord, useless lahat siya. Diba? Useless siya lahat. Kasi sabi ng Bible, ang ginagawa lang natin sa Lord will not be in vain. Ibig sabihin, part pa rin ng design ng job sa atin, ng Panginoon magtrabaho tayo, pero magtatrabaho pa rin tayo sa Kanyang kaharian. Amen? And the working time for God is becoming shorter. Bakit becoming shorter? Kasi malapit nang dumating ang Panginoon. Diba? At kung titignan din natin yung ating time sa paglilingkod, tumatanda na tayo. Kailan pa tayo maglilingkod sa Lord? Nag-shorter na yung natin, time sa paglilingkod, di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, buti ka, bumabata ka. Di ba? Kaya kailangan maglingkod na tayo ngayon sa Panginoon. So ito ba natin ito basahin? I pray that God will give us civil spirit